ginising ako, hindi ka matulog dito. Uwi ka. Harassment talaga yung ginawa nila sa akin. Ilang gikuha yung karton, yung isang karton, doon yung bag ko, doon yung mga dokumento sa mga aso ko, picture sa mga sundalo. Kahit isang piraso na lang kuan, wala akong nagbitbit, wala akong nadala. Paano kung ang pinakaingatan mong alaala, mga litrato ng iyong pamilya o sa kanya ng kanyang mga aso ay bigla na lang kukunin at itatapon? Gusto mo pa ba itong mabawi o tatanggapin mo na lang na wala na? Ito ang kwento ni Tatay Max, ang lalaking nilakad ang Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ang mga aso niyang itinuring niyang pamilya. Ngunit minsan, kahit gaano kalayo na ang narating mo, isang iglap lang, mawawala ang mga pinakamahalaga sa iyo. Matagal na naming kakilala si Tatay Max. Noon, nakasama namin siya sa isang video. Masigla pa, kasama ang kanyang mga tapat na aso. Ngayon, muli namin siyang nakita. Gabi iyon. Mag-isa na lang siya. Wala na ang matagal niyang kasama. Ang aso niyang umabot ng 25 taon. Pumanaw na. Pero ngayon, may dalawa siyang bagong aso. Sila na lang ang natitirang pamilya ni Tatay Max. Yung paglakad ko, dala yung mga aso mula doon sa Jinsan. Tapos yung aso ko nga dala, 10. Hindi pa nakaabot sa Davao si Kaloy, si Barok at si Pablo. Malayo pa ang Davao, namatay na sila. Kasi doon sa ilog, malakas yung ilog. Yung Agos. Kuha man sila, laro-laro, hulog. Tapos 7 na lang ang nadala ko patungo ng Davao. Yung hindi pa ko nakadating sa Davao, sa kalahati pang lakad-lakad ko mula ng Jinsan hanggang sa patungo ng Davao, na internet na ko. Kasi marami mga tao nga naghintay sa akin na anong oras ako dumating sa kanilang lugar. Puntahan namin si Journey Max sa Barangay Mabato daw. Bibisitahin natin siya, kukumustahin. Okay na ba siya? The first Filipino loopers na kasama ang kanyang mga aso. Puntahan natin ngayon yung bahay ni Journey Max. Galing tayo doon sa Barangay Hall, nakipag-ugnayan sa mga council, barangay council. Sabi dito daw yung bahay. Kanang may balay gid ang mag ninyo. Mo gini ang balay kanang libol. Sige. Kada oh. Salamat kay sir. Sige. Tara po. Kung magsakay ako ng halimbawa bus, saan sila ilagay? Kahit dalawang aso lang, hindi pwede. Mahirapan ang conductor driver. Yung ginawa ko, pinilit talaga ako naglakad patungo na dito kasi yung nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak. Napagdesisyonan ni Tatay na umuwi sa Leyte dahil ang kanyang mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak ay ilang dekada nang lumipas mula nang huli niyang makita. 1965. Tapos nakadesisyon ko 2015 Na umuwi. Oh. Meron yun tayo sa sa ABCBN 2015 nakita namin 2015. Sige man silang kuhan sa akin. Subaybay. Sunod-sunod. Nagsige silang subaybay sa akin. Hanggang nakarating na ako ng Davao. Pati si Duterte nagyaya sa akin nga, sakay ka na lang, ihatid ka namin. Maraming nagyaya sa akin nga, dito sakay ka. Dito kayo, bago yung service na yan, bagong service. Dito ka sa akin, dito ka sa amin, sakay. Butuan City, Surigao. Tapos pagdating ng Surigao, Lipata, may barko man para Leyte. Sakay kami, pero hindi kami doon sa taas. Dito lang kami sa kasama sa mga service nga nagparking. Madaling salita, punta na kami dito sa Ormoc. Doon yung mga tao doon sa taas hindi na nakatrabaho. Sige nang tingin.
Kasi mga alas 11 yata, alas 11, alas 10:30 pagdating ko sa Ormoc. Kung sa may feelings di mo tatay, anong pakiramdam mo nung maraming tao naghintay sa'yo? Anong pakiramdam? Parang wala pa akong kuan, inosente pa ako. Hindi pa ako nakakuan nga hindi ko yung nakasabi nga na ako sa internet kasi wala ma akong cellphone. Buong mundo Nakita ka. alam na nila Oh, nga Bisaya, taga Ormoc. sikat na sikat, nilakad mo yung Jinsan papuntang Ormoc. Oh. Dito tayo ngayon sa Barangay Mabato at nagtanong tayo dun sa barangay councilor kung saan si Journey Max. Pinaka-importante sa lahat ay dinala natin yung isa sa mga importanteng mga memories, yung mga pictures na nagpapatunay na si Journey Max ay tunay at hindi lang isang kwento. Hindi ko talaga makalimutan yung paglalakad ko nga ang mga tao magandang ugali nila sa akin. Pakainin nila ako, magyaya sila nga doon ka na lang matulog. Sabi ko, huwag na, dito na lang ko sa labas. Kay kuan, mahirap na doon sa loob, sa bahay, kay minsan-minsan lang akong kaligo. Yung mga supuin, mga sundalo, wala, picture. Tapos yung mga aso, hawakan nila na picture. Magyaya sila nga, dito ka lang, alas 5 na, dito ka. Tapos magsaing sila, pakainin nila yung aso. Pagdating ko dito sa San Juanico, na may sikpuin nga kuan outpost, mga pulis, may mga pulis nga tatlo nga pulis nga babae. Ila kong gi-imbitar nga huwag ka nang lalakad kay alas 4 na. Diyan ka sa kuan mga upuan nga malaking mga upuan. Tapos nagsaing sila, nagprito ng isda. Madaling istorya sa akin pala, sa amin pala yung mga aso, pinakain nila basta ako. Tapos pagka umagahan, binigay nila yung binirito nila nga hindi naubos. Tapos yung kanin. Basta sa paglalakad ko patungo ng Luzon, hindi talaga kami nagutuman sa aso ko. Tapos picture. Yun ang nangyari sa buhay ko. Doon na pagtanto ni tatay na sa bawat hakbang ng kanyang paglalakad, kabutihan pala ng tao ang lagi niyang nasasalubong. Marami pa rin ang handang tumulong kahit sa mga tulad niyang pagod at naglalakbay. Ang mga aso ko, talagang yan ang gabayan ko sa aking paglalakad. Sila ang kusang loob nga kabiak sa aking puso. Mula ng Jinsan, mula ng Cotabato hanggang Davao, Butuan, Surigao, hanggang dito, Luzon, Bicol, Region, Malolos, Bulacan. Madaling istorya, hindi ko magkamali, mga sobra 2,000 ka kilometrahe. Ang nilakad mo? Oo. 2,000 kilometers ang nilakad mo? Oo, back and forth pa. Dahil bugas, hinatag ako ni pareha sa inyo, naghatag. Uy, mga yun no, dagan gide no. Kunya, dilata, kuan, kani, ako hindi ko nagka-pamilya, yung tinatawag ng mga babae. Hindi ako nagpansin yan, hindi ako nagkuan. Ang akong gipokus na ko ang mga aso talaga. Yan ang pamilya ko. Aso. Ngayon, sige akong lakad, maraming magpunta sa akin. Picture. Kaya sa iyo, doon sa Superdome, hindi ko sukat akalain nga yan ang mga tao nga ang puso nila nga ginto, binigay nila sa akin. Ayos, maganda yung puso nila. Doon ako sa Superdome, mula ng pagdating ko dito sa Ormoc, sa Leyte, sa Ormoc, kung magpunta ako dyan sa syudad, dyan talaga ako sa Superdome matulog. Mayroong mga trabahante sa CSWD nga nagpunta sa akin, ginising ako, hindi ka matulog dito,
uwi ka. Tapos kuan talaga, harassment talaga yung ginawa nila sa akin. Ilang gikuha yung karton kong dalawang bilog ng karton. Yung isang karton may bigas, may mga pagkain nga dilata, noodles. Tapos yung isang karton, doon yung bag ko, doon yung mga dokumento sa mga aso ko. Tapos yung mga picture sa mga sundalo. Yung mga picture ko mo. Mga picture sa mga sundalo. Mayroong pera nga 6,000 plus. Nakuha nila? O kinargan nila sa service. Wala na akong kahit isang piraso na lang nga kuan. Wala akong nagbitbit, wala akong nadala. Di karga nila yung dalawang karton ko doon sa service nila. Tapos ako naglakad si Bulagtok. Patungo dito sa Buhay pa yung malaking aso mo? si Bulagtok. Naglakad kami dito patungo dito sa Barangay Mabato. Mga alas 11 hanggang alas 12 hanggang madaling salita, mga alas 4 sa umaga. Alas 11 ng gabi nagsimulang maglakad si tatay pauwi. Wala siyang bitbit, walang pera, tanging ang aso niyang matagal nang kasama sa buhay ang nasa tabi niya. Ilang kilometro ang nilakbay, sa dilim ng daan, sa lamig ng gabi, hanggang sa pagpatak ng alas 4 ng umaga, nakarating siya sa kanila. Pag-uwi niyang iyon, wala siyang dalang kahit ano, maliban sa pag-asang sana maibabalik pa ang mga alaala, mga larawang minsang nagbigay saysay sa kanyang buhay. Tapos naghintay ako, puntahan ko dito sa taga barangay kay ipakuha ang karton. Pagka linggo, wala rin. Pagka lunes, wala rin. Pagka merkules, pinuntahan ko doon sa Saan mo pinunta? sa kuan kanang CSWD. Pinuntahan ko doon. Tinanong ko nga saan yung mga gamit ko, yung karton. Yung Anong sabi? yung sagot sa babae nga harassment, walang awa, sabi niya tinapo namin kay baho. Kung ano baho nga mga bigas man to, mga dilata, mga papili sa mga aso, mga picture sa mga sundalo. Ang memories. Tapos manong baho man, tapos may pera pa. Sana wala na pira. Wala na, hindi sinaulit. Wala gyud kahit isang piraso nga karton nga kuan, wala na. Bahin-bahin nila, kinain siguro nila yung mga. Anong sabi sa inyo? Sabi nila itinapon ko nila kay baho daw. Tapos anong sabi mo? Sabi ko, bakit baho nga bigas man yan, mga dilata. Yung mga souvenir sa mga aso, sa mga sundalo nga mga sukpuin, magpa-picture. Tapos bigyan ako nila ng Picture, kuan, copy, kopya sa picture nila. Sana raw ay hindi naman daw panghaharas ang nangyari kay tatay. Dahil sa isang iglap, kahit isang litrato ng kanyang mga aso, ng mga alaala niyang pinakaiingatan ay nawala na. Hindi alam ni Kuya Journey Max na meron tayong kopya ng kanyang memories, dokumento na kinuha daw. So ito isa sa mga regalo natin sa kanya na para sa iba ay parang wala lang, pero para kay Journey Max ay isa tong treasure. Pero itong dala namin ay hindi niya alam dahil 2 years ago nung doon sa Superdome nag-interview kami sa kanya, nagpicture kami ng mga documents niya at mayroon kaming copy, pinrint namin. Tapos sa kasamaang palad sabi niya na nawala daw, at ito para regalo na rin namin sa kanya, bibigay namin yung kopya niya. Kamo, mga taga CSWD, mga tarbahante, huwag man na kayong mag-harassment. Kasi ang natulog sa tabi-tabi, inyong harason ninyo, tapos yung mga gamit nila, kagaya sa akin, ninakaw ninyo, yung may mga gamit ko, wala na, kahit isang piraso na lang nga picture o pira ba nga piso, wala. Mag-isip naman kayo kasi yung mga tao nga natulog sa tabi-tabi hindi naman makagawa ng kasalanan. Yung ID ko sa
Uska. Doon. Wala na. Tapos yung mga picture talaga, maliban lang Souvenir. maliban lang sa pira nga 6,000 Okay lang plus. yun, okay lang yun. Okay lang. Pero yung mga souvenir nga mga checkpoints, mga sundalong na nadaanan ko, wala na, hindi na mabalik. Masakit yung kuwan ko kasi yung mga wala na. Bisan pag mag-iyak ko og dugo. Hindi na talaga mabalik na yung mga souvenir nga mga picture sa Maharlika Highways Pilipinas nga binigay sa akin sa mga nagpicture. Sobrang nasaktan si tatay dahil ang tanging bagay na matagal na niyang iniingatan, ang pinakamahalagang alaala ng kanyang paglalakbay, ay kinuha sa kanya. Kayo mga kuan nga kagaya sa akin nga kahit saan lang sa tabi-tabi mapahinga, matulog, kusang loob lang ang inyong damdamin. Okay lang habang nabubuhay tayo kasi yung mga tao nga nag-harassment mamatay man rin. Mamatay rin. Mabait makaman o hindi mabait, patungo tayo sa kamatayan. Mas mabuti mabait kasi mayroong gihanda sa naggawa sa kabukiran, kabatuhan, kapatagan, katubigan, kadagatan. Naghanda siya sa ating pagtira dito sa ginawa niyang mundong ito. Yung mabait, okay ang mabait. Kahit mamatay siya, kasi sa aking pagkamatay, nagdala ako ng kabaitan. Ayo. Kuya Journey. Mayong hapon. So ito na pala yung bahay ni Kuya Journey Max, guys. Kapilya ni dati. Dati kapilya. Nagasunod na gyud sa imong balay. Nakasulod na ito. Napagid sa mga libro. Hope. Mga hinatag na. Hope for today's families. Last 2 years, doon kami sa Superdome ni Tatay Kuya Journey Max. At sa kasamaang palad, yung aso na si Bulagtok, yung original talaga, ay iniwan na tayo. So ngayon may replacement yung dalawang tuta, no? Si Bulagtok at saka si Bulantoy. So ipinangalan na lang niya sa dalawang bago niyang aso, si Bulagtok at saka si Bulantoy. 23 years na 23 years ang na siya. Yung life niya, yung buhay. Tapos hindi siya namatay sa nagkasakit, namatay siya sa Katandaan. katandaan. Kung mababalik yung nakaraan ba, gusto mo bang mabalik yung mga litrato mo, yung mga dokumento mo? Sasaya ka ba kapag mabalik? Oo, masaya ko kay nabalik pero impossible. It is impossible. Bakit tay? Bakit tay? Bakit imposible tay? Wala na. Tinapon na nila. Sila na nakaalam kung saan nila nilagay. Importante kayo sa akin sa souvenir. Maalaala. Alaala no maalaala. Alaala. Pero impossible nga mabalik yung yung mga picture sa mga aso ko, tapos nawala, yung mga nawala. Yung ID ko sa Senior. senior citizen sa Oscar. Imposible. Imposible kayo. Kasi tinatago-tago mo, 'di ba, nung dati sa Superdome, tinatago mo talaga. Tago. Memories talaga 'yun eh. Tapos kuha nila, kinuha nila. Tapos sana kahit yung pira na lang Wag lang yung picture. na kinuha nila, tapos yung mga bigas o yung mga picture dyan sana. Pero yung pira nga sobra 6,000, magsabihin lang sila nga wala mang pira, walang pira, ito lang mga bigas. Okay pa 'yun. Sana. Yung mga kuan. Dalhin ko yung mga gamit ko sa tinatawag nga mga picture sa mga sundalo, mga aso, picture sa mga aso, kasabay yung mga sundalo, mga taga-barangay hall. Ang tanging hiling ni tatay, sana maibalik sa kanya ang mga litrato
Ang mga larawang nagsilbing patunay ng kanyang paglalakbay at ng mga aso niyang naging pamilya. Pero sabi nila, itinapon na raw ang lahat. Kaya ang tanong ngayon, maibabalik pa kaya sa kanya? Nami gamay nga ihatag sa imo. Okay. Kuan niya kanang bisag gamay ra ni pero kinasing kinasing-kasing pero gyud. kilala o kaibigan, mga tao nga nagbigay sa akin, nagpunta talaga dito sa tinitirahan ko nga kapilya. Binigyan ako nila, nagdala sila ng bigas o sa yung ulam. Mga ulam. Ang hindi alam ni tatay, may sorpresa kaming inihanda para sa kanya. Meron pa kami ibigay sa tay. Sana ano ka? Sana ano ka ba? Matuwa ka dito ba? Oh. Sana matuwa ka sa aming ibibigay tay. Okay. Ito. Pakitingnan na lang. Pakitingnan na lang ha. Okay. Kani Sige, lahat. sige. Kani Tingnan mo. lahat. Sige, tingnan mo tay. Okay. Naalala mo yan? Okay. Ano yan? Inday. Indak. Naalala mo yan? Ano yung picture na yan? Oh. Sige daw. Yung Yung iba, iba, iba. yung iba. Yung iba ba tay? Yan, alala mo yan? Ah. Ah, Gano ba? sige ito. Dia sa kuno gani si Oh, kuno. bulagtok. Ito, alala mo yan? Yan oh. Oh, kini may kuan ako nani. Pero nakuan sa kuan. Ito. Ito pa. Sige. Ito yun no? Di ba? Ito yung ID mo dati, di ba? Oh. May picture kasi kami noon. Noon ba? Oo, Yung nag-interview, oo, napicturean ito. namin. Napicturean namin yan noon. Napicturean namin. Tapos, Di ba? pinrint namin para sa'yo. Para matuwa ka. Sa super dum din. Oo, isupid dam to. Oh, yung pumunta Ito, kami. yan. Kami yan. At least may souvenir tayo, di ba? Oh, ganun ba? Ito, souvenir mo din to. Oh. Ito. Oh. Ito akin, yung kuan no, yung kwato. So ito pa oh. Yan oh, sundalo. Oh, yan. Abir, Oh. meron ka na. Kuan ang apelyido ini si kuan. Hinawakan ko yung Armalite niya. Oh. Biro mo yun. Oh, ito. Oh. Oh, yan si Bulagtok, Oh. si Indonesia. Indonesia. Ano kuya? Anong masasabi mo? Bantog ra kay nagsabi ka nga baka mabalik yung kuan mo. Yung kuan dito pala. Ito. Tingnan mo. Yan. Oh. Yun na. Salamat kayo. Maraming daghan kayong salamat. Kana tay. Yan. Oh. Tingnan mo yan. Oh. Tiyaw mo na. Mga aso. Ito yung old no. Yung luma na to, di ba? At saka yan, last. Ito yung ano. Ito yun oh. Yung parang 2018. So itong lahat ay pinrint talaga namin para sa iyo dahil nalaman namin yung kagabi na ninakaw yung mga gamit mo, tinapon. Tapos yung sa Superdome, di ba nagpicture kami. So tinago talaga namin para sa iyo. Para sa ganun pa man ay hindi ka na matuwa ka. Ito yung early Christmas gift namin sa iyo. Pamasko na. Ganda talaga ang ginawa ninyo sa akin. Masaya ka ba, tay? Masaya ka? Salamat kayo. Masaya ka? Ang kapis kay sa inyong kalawasan magpadayon. Salamat ay Ang Panginoon ang nagbuhat ining kabatuhan, kabukiran, kapatagan, katubigan, magpanalangin sa inyo, magsubaybay sa inyo, ug ang silaw ni Haring Adlaw magapandong sa inyo. salamat kay Mo inyong gabayan sa inyong kinabuhi ang silaw ni Haring Adlaw. salamat ay. Thank you. Salamat kayo. Salamat, Salamat. Minsan hindi kayamanan ang susi sa kaligayahan, kundi
ang mga alaalang nakaukit sa ating puso. Mga alaalang patuloy nating binabalikan kahit matagal nang nawala ang mga pinanggalingan. Maraming salamat sa inyong panonood. Dahil sa inyo, patuloy naming naipapakita ang mga kwento ng totoong buhay ng mga taong minsan ay nakalimutan na ng lipunan. Sa bawat panonood at sa bawat pakikinig, may isang buhay na muling nabibigyan ng pag-asa.